So, hi guys! So, for today, kay atong interview si Nanay para sa ilang history and cultural background. So, karon Nay, kinala may mga gamay na questions para nimo ha. Okay, Nanay? So, diri sa imong gipuy-an Nay, kay mustaman ka Nay? Okay raman. Bisag init, okay ra gihapon. Nya, unsay mga kanang buhatonon ninyo diri activities sa inyong community na inaba mo kanang mga kalingawan or unsa diha? Una may kamingawan ka ng disco, ana. Nya, kanang cockfighting, ana. Nya, volleyballs. So kanang kuan nay na ba kay nahibaw-an about sa past diri nga kuan sa imuhang lugar nga na Mas, what for example? like kanang unsay history ani ba Ani anong na like Ah, before mo nana. nagpastay ani nga kanang lugar unsa ni siya sa una Nay? Agoy, sa una, kabugangan pa, dagan pa mga kahoy. Ana, di pa niingon aning mga balay. Ana, wa pa jud as in, wa pa jud mingaw, sakyanan imo gamay ra kaayo. Nya, karon na ni nga crowded na kaayo. So, sa una sus naganay ra mi la tago-tago ng kabugangan. Sus nya karon awa na gi pamutol kay nanay mga building, awa na. Crowded na kaayo. my question Pag abot nimo dinhi ba Nay, like ing-ani na ba ni siya o kuan or naay dako kayong changes? Changes yun. Dako yung changes. You know why? About na building nga dagko, sakyanan nga daghan. Oh, anak na gyud. Nya, mo na mga basta kay crowded na kayo. Napay mga adik ka na nagpuyo sa luyo. Susunsaon na ana. Bad na kayong mga kuan environment nato ron. So, from Kabugangan to inani na ni siya Nay. Oh, ana na nanindot na dayon kay what is Cebu City na good. Singapore like Murag di madala. Di madala. napagapoy nahabilin nga mga ginagmay Oh, ana, di mada. Amot lang ka, madaba na pero ako di ko kaingon nga mada, di dahil mga naw. So kanang para nimo Nay, kay unsay mga things na dapat i-improve diri sa inyong lugar? Unsay mga dapat i-usbon? Usbon, unsa may usbon nga mga unsa butang, ana, unsa man. Sa unsa Nay nga aspects? Usbon ang kay kanang feel nimo nga makapaayo sa inyong tindahan makapanindot sa palibot diri. oo ka ng mga adik, ipuson, ana. Kay ngano, samo kay igagabi ug di nimo tagaan. Agoy, mahadlo ka kay siga-sigaan kas mata. if ka nang mag-wild no Siga-sigaan tas mata. Ana niya kanang mga nabitang naasa kanang mga kanang kilid-kilid na mga tub ana. Kinahanglan pahawaon na para limpyo sad ba. Kay Singapore like man kata. Ano man ka. Okay, so thank you kay sa imong time Nay ha. Sige. Atod pa ni Nanay, kani daw siya nga lugar is dili pa magian og sakyanan, kalibunan pa, daghang pagkakawayanan. And then after ana is kanang karon ni improve na siya which is naanay building, magian na siya og sakyanan. Nya amo siya balik i-interview o unsay ginahan niya i-improve, unsay pwede nga changes. Ug matud pa niya para niya daw is tanggalon lang daw ang mga adik kay mahadlok siya nga ang mga adik is mag-wild, makakuan baron og mga tao. Maulang to. So, after na mag-interview si Nanay, kay we did some fact checks para like ma-sure if mao ba jud ang history sa place. So, here we found out that according to press reader by Clarence Paul Alminal, it is the street which was formerly known as Waling Waling, beginning at the end of Doña Pepang Avenue, now President Sergio Osmeña Boulevard, formerly named Jones Avenue, where the provincial capitol building is located and traversing Gordo Avenue up to the intersection of the Hakasalom Extension is officially named as Dr. Nicolas G. Escario Street. So after na mo na fact check, there are problem lang kay
dili jud tanan sa gipang-ingon ni nanay is na search na mo sa Google. So kana sa mga fact check kay we did research about sa kanang if mao ba jud ang kanang noun sa place no, which is iyang gisulti nga murag kalibunan and all, but so na fact check na mo is about lang how that place is named as Ramos Exit, which nga akong gidiscuss. So, for me, kay, yes, it may be true nga, mao na siya ang kanang history sa place or kanang noun jud sa place before, but it wasn't in our research kay of course maybe because kay dugay na gani siya, then natabunan sa mga latest news, and it will take maybe for us months to research about that. But there are also research nga nagpa-prove na mao na siya ang gisulti ni nanay is true pod. So, murag sa part lang sa mga interview about ni nanay is dili siya accurate sa Google kay it's her own experience. It's her own like iyang pag-describe sa place before, and maybe there are some journalists haven't written about that place before. So, yeah. But still, there are po kanang fact checks nga amuhang na search about that place. So, yeah, thank you, and I hope you learned about us. Thank you. Thank you. So, maayong gabi inay, ako di ay si Roosevelt Try, gikan ko sa EICS. Na ako diri karon kay mag-interview nimo bahin sa mga sa unang panahon nga imong na-experience sa usa ka lugar nga bahin makatag og knowledge ako So, ikaw naman akong nailhan nga murag elder diri sa tong lugar, ask ko nimo bahin sa tong mga sinaunang paghitabo sa usa ka lugar. So, unsa day pangalan nimo nay? Ako si Leticia Artiaga. Sa unang panahon, dito ko bago na kong minyo, dito ko sa Davao. Dayon, uli ko sa Tuburan, di ako ni Puyo sa Mag-Antoy, Tuburan, Tibo. Niya dayon, ang gistar ko diha mi nag-umami, nang muhimig mga hayop, kunya, ato to nga kuan yun sa MP, pag starting sa MP, perting gubutam, sige may say bakwit, nya, na ay mga military nga magbistigar na mo, wag yun mi kasulti, kay dili yun mi gusto nga mamatay. Bisag naa pa mi nakita, dito na mo isulti niya. Dayon, nasa MPE, moan halisan mi mo istorya, nga na ay military, kay para wa mi kontra. Niya karon nahitabo mo yun na nga, naguna mi sa uma, nagdala ko sa akong mga anak, ang akong anak ato gamay pa. Ang akong anak ato nga ikaduha, nag-edad pa og tuig kapin. Unya, Unsa to nga year na nahitabo ang massacre? ang massacre 2000 1979 1979 nahitabo na nga massacre dito sa Mag-Antoy. Karon perti namang paita ato, perting dinaganay na masok mi sa sangi. Dito sa nagtamok nga mga sagbot dito mi na masok. Nag-aso-aso. Baho kayo ang mga baho sa mga bala. Nasugod na mo muramig na hubog. Ya dayon pagka mingaw-mingaw nangamang mi nangapadumi sa sapa. Dayon hinahinay mig uli pagka kuan, ngit-ngit hinahinay mig uli sa amua. Pag-abot dito sa amua, namasok mi sa anang naabitay bato kay ngidako kay tanan yan ay bangag dito mi namasok tungod sa among kahadlok. Oto nga. Diha po hingagi nga military. Ningon, nay, tabang nay, kay naigo naman. Unsay akong gibuhat, gibili na ko ang mga bata dito sa bangag. Ako pong gidagan dito ang military. Unsay akong gibuhat, kuha kong noog, akong gibukusan ang iyang samad sa iyang abaga kay ngano.
aron dili mo sirit ang dugo. Mao ra gyud ako gikatabang niya atong higayuna. Unsa to nga president nga time nay nga nagtabo ng massacre? In 1979 man medyo layo din mo naon. Kuan na murag kitabuan na si kuan kana. Presidente Marcos, Dili, Gloria, dili katong usa. Aguinaldo, Dili. Katong usa. Macapagal, Dili sunod ni Gloria. Arroyo. Dili Gloria Arroyo sa buang. Dili katubang usa ka presidente nga lalaki. Ninoy Aquino, Dili. Duterte. Isa man yun na. Isa ganito si nalimot ko atong presidente ha. Sunod ni kuan. Sunod ni kanang babay Gloria. Gloria Arroyo, di ba naama to siya presidente kisa to nakalimot pag kuatong yun. Voluntario. Di po. Mga lalaki gani. Nalimot ko. Ay, pero kisa to nga mayor ato nga tayman di sa Cebu City. Ang mayor sa Cebu City wa ko kay bawa dito ras tuburan. Tuburan. Kisa nga mayor Tuburan ay. Monticelio. Monticelio ang apelido. Ah, okay. So, wala ka lang nga gubat nga imong na-experience diri sa tong nasod. Wala na ko atong kakuan. Mao na ginang MP nga sige Sa Cebu City? sa Cebu City. Ah, nato yung Ning usab diri pag balhin ato namo buhisan hing usab diri nga hing ato mig kuan hing anha mig barangay kay aw sa simbahan kay nami alagad nami ato sa simbahan. Dayon pwede sa namong kuyawa kay nagpilusilay na sa diri. Nga luoy kayo ko kay ang akong mga anak gagmay panahabilin. Pwede sa namong hapahapahan hantod ang budbud na akong gibitbit. Dili sa tubuhisan? Kay ang kontra dito, baksan man og dinhi sa dulhugan, sa buhisan. Di karon ang budbud nga akong gibitbit, wa na isuod, pag binitbit, hugtan gina ko, gunit ang budbud, pag himan-himan, ang lunsot, ang unod, wa na isuod. Mo ito ikaduhang gubat nga among nakuanan nga puting kuyawa sa mga ato diri. Ang akong mga anak sa ato, gisuod po lagrangog, kanang naay bangag. Evacuate. Ilawon sa balay, naay bangag-bangag. Gisuod po dito kay kami mga dagko mo mi ag-asa mi likay, magtanaw mi ag-asa mi nagpadung bagyo na mo ang gubat. Kay baksan man og diri og buhisan. Ah, okay. So, ang mga Kayo gumbala gud. yawa gudi ay. So, wala na lang tabo di sa tong lugar nga kanang sinaunang panahon. Wala na ko kakuan unsay pay mga panghitabo sa unang panahon. Kanang ka-record ay. Pero gubat dito siya nga time sa Baksan o ang Dunugan. Buhisan O o. Buhisan. Durugan O buhisan. sa po'y lason ato lang anong kagubat? Impiig hapong military ang kontra Buhisan ng MPE? sa Baksan. Baksan? Asan dapat ang Baksan? Di agud Guadalupe unahan. Ah, nandun na yung MPE sa una? Ah, okay. Pero wala naman kayo MPE karon no? Wala na. Naman, ah. Mara mag-peaceful na. Wala naman may kadungog anang mga stories mga MPE. Ang amo lang rin gipaitan ang kaning panginabuhi. Gigukod sa panginabuhi. Maupod. So, maurto na akong mga pangutanay na. So, may gabi iday og salamat sa imong mga tubag na. So, this video is for the fact check of my interview with Nana Leticia regarding for the MPA versus military forces at Mag Antoy, Cebu. So, on 1970, a violent clash erupted between MPA and the military forces at Mag Antoy, Tuburan, Cebu. The incident took place in densely forested area, making it difficult for the authorities to gather accurate information.
According to the eyewitness accounts and initial reports, the encounter began with the military forces who was conducting security operation came across a group armed NPA forces, NPA rebels, I mean. The situation quickly escalating into a fierce fight, resulting in a devastating loss of lives. Both sides exchanged gunfire, leading to casualties both sides. The intensity of the battles caused chaos and confusion, making it challenging to ascertain the exact numbers of individuals involved of sequence of events. Local residents reported hearing heavy gunfire and explosion, which lasted for several hours. The encounter left a trail of destruction and devastation in its wake. Building and infrastructure in vicinity were damaged, further exacerbating the impact of the local community. This happened during the reign of President Fidel Ramos and their mayor, the Tuburan mayor, which is Mr. Montesilio. So here's the picture of Tuburan, of the massacre of Tuburan. Wait. So here's the picture of Tuburan during the massacre of 1970s. So the second one is the Barangay Buhisan. So the Barangay Buhisan has an accident between what we call this NPA and the military forces. It's called NPA group called Baksan near Guadalupe. Their side is Anto Guadalupe versus the military forces. And what we call this, the field of the war or the incident is Barangay Bulisan, which is at Lola Leticia's currently address. So it was happened 1980s during the reign of what we call this, during the reign of Mayor. I'm not sure of the mayor, but there's happened in that specific barangay. And here's the picture of the Barangay Bulisan. Barangay Bulisan is the mountain barangay of Cebu, which is included in the protected landscape, which is kind of mountains or forested area. So here's the picture of Barangay Bulisan. I was asking the barangay staff or barangay council to give me the information or any pictures of the incident so that Start. Punta ako ng dito about sa history ng Pisa. Kung gusto yung kinabuhin sa ulo na dili o kung sino kung ano yung gusto ng past. Sa una, kung bata pa ko, masayo kami mga tulog na mag-orasyon jud ni alas 6, tawag ko sa mga apungan sa una. Kanya magduwa-duwa mi, mga duwa sa una karon. Mga internet naman karon. Sa una kay mag-shatong, mag-badminton, magduwa og tubig-tubig, mag-tigso, Chinese garter. Nga naman akong childhood sa una. Sa una, lindot kay diri sa tisa na ay bayanihan bitaw na ay sa bahay, kabot ko na mga sa bahay na ay alsahon na naibutang ang bahay kubo nga balay na kabot ko na gamay pa ko. Di na mga sayo sinulog sa una, di ba sa una ang sinulog diri raman dito ra sa tulining ang sa una kay bay barangay na barangay mga kuan ibuok yun na diri sa tisa, manayaw sila, nindot kaayo grupo na offering siya dili, unlike karon na mga nagnegosyo na ba karon kay sa unang kay barangay na offer na yun siya masimple na kaayo ang mga kuan made of kuan ng mga DIY
Ana akong childhood sa una, gagmay pa ko, like karon ninyo mga karon. Kuan sa una, kay matulog na sa'yo. Na naami Black Rosary sa una. Karon to Rosary mga kanang to Rosary kadlaw na siya mga dagko mga tiguwang. Kanang Black Rosary sa hapon na siya. Balay-balay, katong kay Birhen, mo na siya Black Rosary. Mo na siya. So, a little fact check lang sa video about sa tisa is ang tisa jud no kay dagan o kakahoyan nga ang tawag sa mga kahoy kay tisa mao ginatawag ang barangay tisa na tisa kay tungodan na. So base sad sa akong research, tisa is a very religious barangay, so they held many religious activities like festivals and like sinulogs. And siomay sa tisa sa mong sikat ang siomay sa tisa nga nadungan sa festa sa San Lorenzo, Ruiz.